Nagbabalik po ang homepage. Nakaramdam na ba kayo ng sobrang sakit ng ulo at panga? Isabay pa dyan ang pamamaga ng gilagid. Aba ay maaaring ang nararanasan ninyo ay mga sintomas ng impacted tooth o dental impaction. Upang mapalawak ang kaalaman sa ganitong sakit, makakasama natin this morning ang oral surgery specialist si Dr. Eduardo Olea Jr. Welcome back po sa homepage, Doc Ed. Welcome back. I'm here again. Good morning. Ayan. Doc, ito personally, interesado ako sa impacted tooth na to. Nakatatlo ko nito eh. Okay. Sa kapakanan po ng ating mga tagapanood, explain naman po, what is impacted tooth? Alright. Ang impacted tooth kasi ay isang kondisyon ng ngipin na kung saan hindi siya tumubo o hindi siya lumabas sa oral cavity. Although may mga instances na mga impacted tooth na yung bahagi ng ipin tumubo pero hindi fully erupted. Kumbaga, hindi siya humantong doon sa fully na pagkakatubo niya. Hindi siya sumabay doon sa kung ano yung normal na kumbaga yung level ng pagtubo ng ipin. Yun ang tinatawag na impacted tooth. Kaya impact no? Impact talaga siya. Bakit po may ganito? Bakit may mga ipin hindi lumalabas at tumutubo gaya ng iba? Depende yon. Maraming actually, hindi pa talaga truly siya na papatunayan or nakikita kung ano yung nagiging sanhi ng impacted tooth. Pero may mga ilang mga teorya sa dentistry na kung saan, halimbawa, nagmula sa magulang. Maaaring namana nung bata yung maliit na panga ng nanay, tapos malalaki yung ipin ng tatay. So, ang tendency, hindi na papagkasya nung mismong panga yung pagtubo ng ipin. Kumbaga, yun ang naa-adapt nung anak. So, ang tendency, kapag tutubo na yung third molar, usually ito kasi third molar. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, third molars lang. May mga impacted canines. Talaga po? May mga ganon. May mga impacted premolars or mga iba't iba pang klase ng ipin. Pero usually, ito nga third molar kasi nga, sa later part to, sa latter part, tumutubo ito. Lalo't 18 years old pataas pa lang tumutubo ito. So, ang tendency, kapag kumpleto na yung set ng ipin, pag tumubo itong si huli, ito na, lalabas na siya. Hindi na siya makalabas kasi punong-puno na. Hindi na siya kasya. Yun, isa yun sa mga ano. Minsan, may mga sinasabi din dahil sa, ngayon, due to diet, nagkakaroon So, pag nagkakaroon daw ng mas masyadong nagagamit yung mga ipin, kumbaga, sapat na yung mga ngipin na nakatubo ngayon, na yun na lang yung nagpa-function. So, ang tendency, hindi na siya lumalabas, hindi na siya nade-develop. Kasi kumbaga, hindi na siya kailangan ng ngipin mo. Yung mga yun ay mga teorya. Pero, syempre, yun yung mga nagiging basis din natin. Lahat po ba ng tao nagkaka-impacted tooth? Banggit nyo kanina 18 and above lang. Kumbaga, so sa bata, definitely yung 18 and above, yun ay pag yung sa third molar. Kasi doon siya tumutubo. Yung wisdom tooth, yes. Doon siya nagiging, malalaman mo kung impacted ba to. Diba? Pero diba may mga instances na sinabi ko nga, canines minsan, yung mga pangil. Minsan nadidetect mo yun kasi ang pagtubo ng canine, nasa 13 years old yan. So, tendency, pag napapansin mo, bakit walang canine na lumalabas doon sa bata? Baka impacted. So pwede rin sa bata, Pwede pero ibang rin. klase ng ipin. Ibang klase ng ipin. Kumbaga, yung impacted tooth, pwedeng mangyari sa kahit anong edad. Yes. Kanina, Dok, nabanggit po ninyo may mga ipin na talagang nakalubog. Meron din naman na yung konti lang yung nakalabas. Iba-iba bang klase itong impacted tooth? Iba-ibang klase yan. Ano po yung kind? Yun. May mga tinatawag tayo mga iba't ibang klase ng impacted tooth. Kasi kung ika-classify mo sila, pero doon na lang siguro sa pinakamadali, para mas maintindihan ng ating televiewers. Yung halimbawa yung vertical. Vertical, from the word itself, vertical. Halimbawa, kung ito yung second molar, ito yung third molar na gustong lumabas, ang tubo niya vertical. Ang tendency niya, hindi siya lumalabas kasi vertical ang tubo. So, tinatamaan niya yung second molar na nakatubo kaya hindi siya makalabas. Meron din tayong tinatawag na vertical, na horizontal. Horizontal. Nakahiga talaga. Ganito ba yung sayo? Ayan, ganyan. Horizontal, nakahiga. So, mahirap din to. Meron pa nga, distal impaction. Ano naman po Ibig sabihin, distal, kung ito yung ipin na dapat dito sa tutubo, palayo siya, pa-distant siya, distal. No, papaganon ng tubo. Pag mesial, may mesial naman, papaganon din. Papadikit dito sa ngipin. Ganon. So, iba't ibang klase yun. According kung papaano yung itsura niya doon sa kinalalagay niya
in accordance doon sa ngipin kasunod. O kaya doon sa paglabas niya sa positioning. Okay po. Doc, lagi bang may sintomas ito? Paano mo malalaman na meron ka impacted tooth? Lagi bang may pain? Lagi bang namamaga? Or minsan walang sintomas? Okay. Pagdating sa impacted tooth, iba-iba yan. Okay. Maaaring may simptomas. Okay. Symptomatic. Halimbawa, nakakaramdam ka na parang ang bigat-bigat dito. Tapos ang feeling mo, pakiramdam mo, yung second molar, yung pinakadulo mong ipin, bulok. Okay. Kasi siya yung sumasakit. Bakit siya sumasakit? Kasi tinutulak siya. Tinutulak siya ng third molar. Opo. So, ang tendency, makakaramdam ka ng sakit doon sa second molar. Opo. Tapos, maaaring minsan namamaga. Yun nga, gaya ng nasabi kanina, namamaga siya. Opo. Tapos, parang swollen or parang nagkakaroon ba ng parang ang bigat-bigat ng pakiramdam mo. Nagra-radiate yun. Minsan umaangat, parang ang pakiramdam mo, masakit niya hanggang ulo, hanggang leeg. Naranasan mo yun. Exactly ganon. So, may mga pagkakataon naman, asymptomatic siya. Okay, na kung saan hindi mo mararamdaman. Pero bakit kailangan alisin? Kasi, due to sa mga susunod na mangyayari. Kumbaga, inuuna muna na huwag mangyari yung sakit na yun. Preventive. Lalo na sa mga cases na halimbawa papa-ortho. Kumbaga maglalagyan ng braces. Actually, kasi as a diagnostic tool, hihingi kami ng radiograph na panoramic radiograph na tinatawag. Makikita namin doon kung ano yung kalagayan ng third molars. Na kung saan, pwedeng alisin na namin yon para pag nag-ortho siya, walang maging problema. Kumbaga walang extrang ipin, i-consider. Ibig niyo sabihin, Doc, kapag meron kang impacted tooth, talagang kailangan mo siyang tanggalin? O pwede ring pabayaan mo siya pag di sumasakit? Actually, ang daming nagsasabi na, di ba, kailangan alisin yan. Pero hindi naman talaga kailangan. Okay. It depends. Kumbaga, depende pa rin sa kung ano yung kondisyon ng impacted tooth mo. Paano pag halimbawa medically compromised patient na hindi pa pwedeng mag-undergo ng operation? So, let it stay there. Kumbaga parang, andun na siya, hindi naman nagkakos ng pain, so leave it there. Hanggat hindi naman, wala naman nako-compromise o nagsasuffer na ilang conditions sa oral cavity, stay there. Wala namang masama doon na andun siya, na mananatili siyang impacted doon. Titimbangin mo din, Doc. Titimbangin. So, pag may mga cases na halimbawa, nakaramdam ka na ng pain, or parang feeling mo, ayan na, namamaga na siya, yun na, alisin mo na yun. Kasi wala choice. Diba? Wala nang choice, kundi extraction na alisin yun. Operahan talaga ito. Operahan. Yun yung term eh. Ang term actually doon, odontectomy. 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 Yun yung term na ginagamit usually ng mga dentista kapag aalisin yung impacted na mga molars. Doc, isa pang tanong ko, may iwasan ba to? Is there any way na maalagaan mo yung ipin mo pag bata ka para hindi ka magkaroon ng impacted tooth? O talagang kailangan mo tong daanan sa iyong pagtanda? Alright. Kasi gaya nga ng nasabi ko kanina, di ba, nagsisimula siya kung paano niya nakuha or kung paano niya na-acquire yung katangian ng mga magulang niya na halimbawa maliit yung panga. Minsan hindi talaga maiiwasan. Kung talagang yun ang namana niya wala siyang choice. Tapos, may mga cases naman, lalo yung sa mga sa ortho, halimbawa yung pediatric dentist, tapos yung orthodontist niya, nabasa na may impacted tooth na mangyayari. Usually, ang ginagawa, nagkakaroon na ng adjustments. Halimbawa, may binubunot ng ngipin. Sa bandang unahan. Sa bandang unahan, yung mga premolars. Na ang tendency, kapag nagdikit-dikit na uli yung mga ngipin, malaya nang makakatubo si third molar. Kumbaga, binibigyan niya ng daan sa third molar para tumubo ng mas maayos. Ganun ang ginagawa ng iba. So, mas maganda bata pa lang, bantayan mo na, Yes. Kailangan, nakikita mo na yan. Kasi, may tinatawag tayong interceptive orthodontics na kung saan, yung pa lang yung stage na kung saan dapat naayos na yung ipin ng bata, na-visualize na kasi ng mga orthodontist na yun kung ano ang kalalabasan ng ipin pagtanda. Ayan. Sana may ganun din ako nung bata pa ako. Doc, final advice po sa mga homepage natin, hindi lang sa impacted tooth, sa pangangalaga ng kanilang mga ngipin. Ayan. Lagi, as usual, lagi naman pag nagsasalita kami sa inyo dito sa homepage, lagi namin binabanggit na kapag pupunta kayo sa dentista, dapat anim sa loob ng isang taon, twice. Hindi lang kayo pupunta ng dentista dahil may masakit. Dapat lahat yan. Kung ano sabihin ng dentist na ipapayo sa inyo, magpalinis, magpapasta, magpa-x-ray, lalo yung ganon, lalo impacted tooth ang pinag-uusapan, gawin para ma-prevent yung mga ganong bagay.
Okay. So, yun lang. Follow the dentist advice and visit it twice a year. Twice a year. Tama. Thank you po so much, Doc Ed. Samantala, wag kayong maglilipat ng channel, matatakam at mabubusog naman kayo sa inihanda namin sa Chiboga